Bakit po ba nagulat ang XRP Army sa latest na ETF return table? Ayan mga ka-crypto, meron pong isang data ngayon na literal na nagpapatigil sa ingay ng market. Ang latest ETF asset return table po ng Bitwise ay nagpakita ng isang pattern na bihirang makita sa crypto space. Hindi ito isang buwan lang, hindi isang lucky pump, kundi consistency sa loob ng 12 buwan. Mula po December 2024 hanggang November 2025, si XRP ay paulit-ulit na lumilitaw sa top performers. At ayon po sa trader na si X-Finance Bull, isa lang ang asset na pumasok sa top 3 performers ng 6 na beses sa loob ng isang taon. At yan ay walang iba kundi si XRP. Para po sa mga nagbabantay ng market leadership, ito ay hindi simpleng stats. Ito po ay signal. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito mga ka-crypto. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin ng flows don't lie ayon kay X-Finance Bull? Yan, diretsahan po ang sinabi ni X-Finance Bull dito. Flows don't lie. Ibig sabihin nito, hindi opinyon ang gumagalaw sa market kundi pera. At kapag ang pera ay tuloy-tuloy na pumapasok, may dahilan iyon. Sa Bitwise table, makikita na habang ang ibang assets ay salitan sa malalakas na gains at malalalim na pagbagsak, sa XRP ay tahimik na nananatili sa kompetisyon. Hindi po siya laging number 1, pero halos laging nasa itaas. Para sa mga institutional investors, mas mahalaga po ang repeatability kaysa sa one-time explosion. At dito po pumapasok ang sinasabi niyang now's the time to lean in. Ngayon ay ano po ba ang ipinapakita ng chart tungkol sa monthly performance ni XRP? Kung titingnan po natin ang chart, malinaw ang kwento. Noong December 2024, nagtapos po sa XRP sa top 3 na may positive 10.78%. Sumunod agad ang January 2025, isang explosive na positive 43.94%. Kahit noong March, kung saan maraming assets ang duguan, sa XRP ay negative 2.31% lamang pero nasa top tier pa rin. Sa June naman, bumalik siya sa positive 5.77%. Sa July, mas agresibo po siya, positive 31.77% kasabay ng bagong all-time high. At kahit noong November na may negative 13.63%, top 3 pa rin siya. Yan ang definition ng resilience. Ngayon ay paano ikinumpara si XRP kay Bitcoin, Ethereum at saka Solana? Dito mas nagiging malinaw ang advantage ni XRP. Sina Bitcoin, Ethereum at Solana ay nagpalit-palitan ng matitinding green at saka red months. Isang buwan, hero. Susunod, halos wasak. Samantala, si XRP ay sumabay sa roller coaster na iyon. Hindi po siya pinakamalakas palagi, pero bihira po siyang mawala sa laban. Ang mga assets naman tulad po ng Polkadot, Avax at saka Link ay nagtala ng sunod-sunod na double-digit declines. Sa XRP, nananatiling competitive kahit sa mahihirap na buwan. Para sa risk-adjusted perspective, ito ang gusto ng malaking pera. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang consistency kaysa sa hype sa ETF market? Sa mundo ng ETF, consistency ang tunay na currency ng tiwala. Hindi hinahabol ng funds ang asset na isang beses lang sumabog. Hinahanap po nila ang kayang mag-perform sa iba't ibang market conditions. Ang Bitwise return table ay parang report card. At sa report card na iyon, sa XRP ay hindi honor student sa isang subject lamang, kundi passing sa halos lahat ng exams.
Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng ilan na si XRP ay nagiging low drama outperformer. Tahimik pero epektibo. At iyon ang pinakadelikadong kombinasyon sa market. Ano naman ang koneksyon ng ETF performance at saka investor behavior? Ang table ay hindi lamang po historical data. Ito ay salamin ng behavior ng mga investors. Kapag ang isang asset ay consistent sa returns, mas madali itong hawakan. Mas kaunti ang panic selling, mas kaunti ang emotional exits. Ito po ang eksaktong nakikita ngayon sa US Spot XRP ETF. Mula nang i-launch, puro net inflows days lang ang naitala. Walang araw ng net outflow. Ibig sabihin, pumapasok. Ang pumapasok ay hindi po umaalis. At sa ETF market, iyon ay napakalakas na statement. Ngayon ay bakit po ba naiiba ang mga XRP ETF sa ibang mga crypto investment products? Sa isang napaka-competitive na ETF environment, namumukod tangi ang mga XRP ETF. Hindi po sila umaasa sa hype cycle. Hindi rin po sila umaasa sa short-term narrative. Ang volume ay stable. Ang inflows ay tuloy-tuloy. At ang mga holders mukhang komportable kahit may market uncertainty. Para po sa traditional portfolios, ito ang ideal na behavior. Regulated access, malinaw na structure, at saka asset na may historical consistency. Kaya sinasabi po ng marami, hindi lang speculation ang bumibili ng XRP ETF, kundi conviction. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang tanong na kung gaano po kalakas ang hiyaw ni XRP ay ayan, ang tanong po natin dito ay ano nga ba ang malaking take away para sa mga traders, investors at saka holders. Ayan, hindi po ito tungkol sa kung gaano kalakas ang hiyaw ni XRP, kundi kung gaano po siya katatag kapag tahimik ang market. Ang bitwise return table dito na ating nakikita ay hindi po ito prediction. Ito ay ebidensya. Ebidensya na si XRP ay kayang manatili sa itaas kahit pabago-bago ang klema. Para po sa atin bilang mga traders, signal ito ng structured asset. Para po sa mga investors, foundation naman ito ng long-term allocation. At para sa mga holders, validation po ito ng ating pagtitiis. Minsan ang tunay na lakas ng isang crypto ay hindi po sa ingay, kundi sa consistency. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.